Si Sect Master Chi ay napakasigasig din. Hinayla pa ako para tingnan ang tanawin buong araw. Kung tutuusin, baka hindi pa nga niya kasing unawa sa akin ang istruktura ng Divine Calculation Sect. Tama ka, noon. Para tulungan ng Divine Calculation Sect na labanan ang pag-atake ng Ren Family at Crimson Sun Sect. Pinag-aralan mong mabuti ang lugar na ito para magamit ang Mount Lu Grand Array. Kung mabibigyan ng pagpipilian, gusto ko talagang bumalik sa Crimson Sun Sect para makita ang mga kakilala. Hindi ko alam kung kumusta na sila ngayon. Bagamat nagbago ang katawan ni Master, ang mga nakasanayan sa pagsasalita at pagkilos ay katulad pa rin ng dati. Malaki ang posibilidad na makilala ka ng mga kakilala. Kaya nga pinili ang Divine Calculation Sect. Wala nang silbi ang pag-iisip pa ng marami. Inilabas ni Yeming ang mga pills. Naghahanda para sa cultivation. Sa kasalukuyan, mas mabuting bilisan ang pagpapalakas. Soul Pill. Enter. Activate. Dahan-daang nahati sa dalawa ang mga pills. Divine Deduction Art. Sa loob ng Divine Sea ngayon. Sabi ni Beiming, Master. Natatandaan mo pa ba ang bagay na ito? Sagot ni Yeming, ang Great Deduction Divine Talisman. Ang kayamanang ibinigay sa akin ni Brother Zuan Bing noon, pinabenta mo lahat sa akin. Ito lang ang iniwan mo. Sabi mo, maaari nitong buksan ang ikatlong level ng Divine Deduction Art. Sabi ni Beiming, tama ka. Ang ikatlong level ng Divine Deduction Art, bukas. Dahan-daang lumaki ang Divine Talisman. Ito, ang ikatlong level ng Divine Deduction Art. Ang Divine Sea, naging isang ilog ng mga bituin. Noon, sa loob ng Divine Sea, nararamdaman ko ang aking sariling pag-iral, bilang isang hibla lamang ng kamalayan. Isa lamang itong walang anyo na kamalayan na lumulutang doon. Ngayon, nararamdaman ko na ang kaunting pagiging totoo. Para bang ang Divine Sea ay isang mundo na kalahating ilusyon. Kalahating totoo. At ako, sa loob ng Divine Sea, ay nasa pagitan ng ilusyon at katotohanan. Ito ay nagpapatunay na ang Divine Sea ni Master ay umaangat patungo sa isang munting mundo. Dahil sa mga detalye ng Great Deduction Divine Talisman na hindi pa nararating. Binuksan lamang ni Beiming ang kalahati ng ikatlong level. Kaya naman si Master, sa loob ng Divine Sea, ay nakakaramdam ng kalahating ilusyon. Kalahating totoo. Ang ganitong estado, bagamat makakapag-angat sa katawan ni Master, ay hindi maaaring gamitin para ay angat ang realm. Ayos lang, kumpara sa dating paraan na para lamang sa pagsasanay. Mas marami na itong gamit ngayon. Ngayong nabuksan na ang ikatlong level ng Divine Deduction Art. Sa loob ng Divine Sea, si Beiming ay malayang makakapag-adjust ng daloy ng oras. Anong antas ang nais ni Master? Si Lan Nhi, hindi ko alam kung kumusta na siya ngayon. Ang Zuan Tian Holy Land ay tiyak na hindi lugar na maaaring manatili ng matagal. Kailangang gamitin ang pinakamaikling panahon para umangat. Ang daloy ng oras ay adjust mo sa sukdulan na kaya kong tiisin. Kung gayon, iyon ay isang araw sa labas. 1,000 taon sa Divine Sea. Sige, 1,000 taon kung 1,000 taon. Magsimula ng mag-cultivate. Dragon Elephant Art muna. Dragon Elephant Blood. Enter Meridian. Fuse Tendons. Dahan-daang pumasok ang pulang enerhiya sa katawan ni Yeming. Sa sandaling ito, umabot na ito sa puso. Humigpit ang katawan ni Yeming. Sumisigaw. Sunod-sunod na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa loob ng Divine Sea. Si Yeming ay desperadong nag-cultivate. Sa loob lamang ng kalahating taon, naubos na niya ang 1,000 patak ng Dragon Elephant Blood. Ang kanyang lakas ay umabot na sa 800.000 Jin. Pagkatapos noon, gumugol pa siya ng 3 taon para sanayin ang kanyang mga martial techniques. Ganap niyang na-master ang Yin-Yang Separation Dawn Understanding. Kasabay nito, ang ikatlong bahagi ng Heavenly Killing Steps, ang Micro Step, ay narating na niya ang Great Achievement. Kumpara sa pag-cultivate ng martial techniques, ang pag-unawa sa array formation ay mas matagal. Sa huli, gaano man kalakas ang martial technique, limitado pa rin ito ng lakas ng katawan. Samantalang ang array formation ay umaasa lamang sa kamalayan para maunawaan. Habang mas maraming kombinasyon at pagbabago ang nauunawaan, mas marami rin, 2 magkaibang array formation. Sa pamamagitan ng detalyadong pagbabago sa mga bahagi nito, ay maaaring lumikha ng mga bagong uri ng array formations.
Ang mga bagong array formation at lumang array formation ay magkakaugnay. Maaaring lumikha ng mas marami pang array formations. Paulit-ulit ng ganito. Ang mga kombinasyon at pagbabago ay walang katapusan. Ang kahulugan ng array ay tumataas. Basta't sapat ang oras. Sapat ang taas ng pangunawa. Ang kaalaman sa array formation ay walang hangganan. Kasabay ng pagdaloy ng oras. Si Yeming ay nalunod sa pag-unawa ng array formation. Nakalimutan ng lahat. Nakalimutan niya ang kapaligiran. Nakalimutan ang sarili. Kahit pa ang pag-iral ng oras ay nakalimutan na niya ng lubusan. Lumipas ang oras. 10 taon. 50 taon. 500 taon. 1.000 taon. 3.000 taon. 5.000 taon. Ang pag-cultivate ng mag-isa. Walang lasa. At tuyo, para sa sinuman. Ito ay isang uri ng pagpapahirap, lalo na ang tuloy-tuloy na pag-cultivate ng libu-libong taon. Kahit pa ang kalooban na nahubog ni Yeming sa pagtitiis ng sakit, kung magpapatuloy pa ang pagpapahirap, magiging marupok din ang espiritu. Sa loob ng Divine Sea. Pagkatapos ng 9.000 taon. Master, gumising ka na. Hindi na pwedeng magpatuloy pa. Ang tawag ni Beiming ang gumising kay Yeming. Sinira niya ang ilog ng mga bituin sa paligid. Master. Nakatanga si Yeming. Nakatingin sa paligid. Sino ako? At sino ka? Ayos lang. Master. Pansamantalang hindi maalala ay ayos lang. Sa loob ng 9.000 taon na ito, masyadong maraming paghihirap ang dinanas ng iyong espiritu. Ang mga alaala ay natabunan na rin ng daloy ng oras. Hindi kailangang magmadaling alalahanin ang nakaraan. Manatili ka lang dito ng tahimik. Hayaan mong magpahinga ang iyong espiritu. Huwag kang mag-isip ng kahit ano. Malapit mo nang maalala ang lahat. Sa loob ng Divine Sea. Makalipas ang 1 taon. Binuksan ni Yeming ang kanyang mga mata. Master, gising ka na. Beiming, pinahirapan kita. Kasama kitang nag-cultivate ng 9.001 taon. Si Beiming ay isang spirit artifact lamang. Hindi nakakaramdam ng pagod. Ang nahirapan ay si Master. Ito, ang mga katangiang ito ng pagtanda, ito ba ang paghubog at paghihirap na dinanas ng espiritu ni Master sa loob ng 9.001 taon na ito? Tulad ng katawan sa labas. Ngayong nakabawi na si Master. Mawawala na rin ito. Mukhang, hindi biro ang hirap na dinanas ko. Mabuti na lang at tapos na ang lahat. Dahan-daang bumalik si Yeming sa kanyang dating anyo. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang katawan. Tumingin-tingin si Yeming sa paligid. Sa totoong mundo, 9 na araw lamang ang lumipas. Sa Divine Sea, 9.000 taon na ang nagdaan. Ngayon, parang ang lahat sa totoong mundo ay tila ilang henerasyon na ang nakalipas. Maligayang pagbati, Master. Ang lakas ay umabot na sa 800.000 Jin. Ang two-form sword art at micro-step ay nasa great achievement na. Ang pinakamalaking pag-unlad ay ang kaalaman ni Master sa array formation. Ngayon, may kukumpara na ito sa isang Divine Spirit. May kukumpara sa Divine Spirit. Kung narating ko na ba ang antas na iyon? Hindi ko alam. Ngayon, alam ko lamang na, kahit bigyan ako ng sapat na oras. Sapat na mahahalagang materyales para mag-set up ng array, hindi ko alam kung anong antas ng array formation ang kaya kong i-set up. Ang paggamit ng 9.000 taon para unawain ang array formation, kahit martial gods, kahit divine spirits, ay hindi mangangahas na maging ganito kagastos. Sa array formation lamang, huwag nang sabihing kaparehong antas. Natatakot akong sa buong kontinente ay wala pang gaanong makakapantay kay Master. Ngunit, ang ganitong uri ng pag-angat ay may limitasyon pa rin. Sa tunay na laban, hindi ako bibigyan ng kalaban ng ganoon karaming oras para bumili ng materyales at mag-set up ng array. Ang Divine Sea, sa huli, ito ay Divine Sea lamang. Kahit umasa pa sa Divine Deduction Art para gawin itong kalahating ilusyon. Kalahating totoo, hindi pa rin ito mapapaangat ang realm. Kung hindi, sa ganoon katagal na pag-cultivate, natatakot akong naging martial god na ako. Susunod, dapat ko nang isipin kung ano ang gagawin. Makalipas ang ilang sandali, naglalakad-lakad si Yeming sa loob ng Divine Calculation Sect, sa kasalukuyan. Hindi ko alam ang sitwasyon ni Lan NHI. Gamit ang aking lakas ngayon. Kahit mahanap ko pa siya,
Wala rin akong magagawa, bagkus. Malaki pa ang posibilidad na malantad ang aking pagkatao. Sa kasalukuyan, ang pinakamagaling ko ay array formation. At ang pag-setup ng malaking array ay nangangailangan ng mahahalagang materyales. Ngayon, ang pinakakulang ko ay pera. Sa mission distribution area ng Divine Calculation Sect, gaya ng inaasahan. Tulad ng Crimson Sun Sect, ang mga madaling gawing misyon ay matagal nang naaga. Ang natitira na lang ay ang mga mahihirap. O, may isang misyon na hindi pa natatanggap. Imbestigahan ang Demon Ghost Lake. Nilalaman ng misyon, imbestigahan ang Demon Ghost Lake. Gantimpala ng misyon, walang nakasaad. Ang Demon Ghost Lake ay isang napakadelikadong lugar. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung anong klaseng nilikha ang nasa loob. Ang mga disipulong gustong pumasok ay kailangang pag-isipang mabuti. Pati gantimpala ng misyon ay wala. Tanga lang ang gagawa nito. Mas mabuting mag-isip ng ibang paraan para kumita ng pera. Sa sandaling iyon, may isang taong lumapit at kinuha ang misyon. Natigilan si Yeming habang nakatingin sa kanya. Senior brother na ito, hindi mo ba alam na napakadelikado ng lugar na ito? At saka, wala pang gantimpala, bakit mo pa tinanggap? Sino ka? Ang nakababatang kapatid na si Ji Wogo. Kara-rating lang sa Divine Calculation Sect, hindi pa natatagal. Laging nag-secluded cultivation. Ganoon pala. Ako si Yang Dengfeng. Sa totoo lang, mas alam ko pa ang panganib ng Demon Ghost Lake kaysa sa iyo. Noon, narinig ko pang ang maraming martial monarchs na ang namatay doon. Ngunit, talagang kulang na kulang ako sa pera. Maaari ko lamang subukan ang aking swerte. Utos mula sa Merit Steel, sa loob ng Demon Ghost Lake. Mayroong isang sinaunang Yiji, Ruins. Isang produkto mula sa God Annihilation Era. Sa loob nito, nakaselyo ang Undying Evil Emperor's Heart. Ang Undying Evil Emperor ay dating isang malaking demonyo noong God Annihilation Era. Saan man siya dumaan, mga bangkay ang nakatambak, umaabot ng 10,000 milya. Pagkatapos, pinagtulungan siyang patayin ng maraming eksperto. Ngunit ang puso ng Undying Evil Emperor ay sukdulang makapangyarihan. Hindi maaaring wasakin. Ang mga eksperto noon ay maaari lamang magtayo ng isang demon sealing array. At itago ang kanyang puso na may life imprint sa isang sinaunang libingan. Sa paglipas ng kasaysayan, sa labas ng sinaunang libingan ay nabuo ang isang lawa, na tinawag na Demon Ghost Lake. Ang pusong ito ay napakadelikado. Hinding-hindi dapat lapitan. Kung hindi, tiyak na may panganib sa buhay. Ang misyon na ibinigay ng Merit Steel na ito ay may kabuoang 3 mahalagang puntos. Unang punto, ayusin ang Demon Sealing Array. Gantimpala, 300 milyong merit points. Ikalawang mahalagang punto, ayusin ang buong Grand Array. Gantimpala, 1 bilyong puntos. Ikatlong punto, magtayo ng susunod na array formation. Kunin ang life force mula sa puso ng Evil Emperor. Ang matagumpay na paggawa nito ay may gantimpalang 3 bilyong merit points. Master, hanggang ngayon ay hindi ka pa bumabalik sa East Chi Academy. Hindi ka makakapunta sa Yin-Yang Sect. Ang pananatili sa maliit na lugar tulad ng Divine Calculation Sect na ito ay halos imposibleng makakuha ng maraming pera. Kung magagawang kumpletuhin ang misyon, ang makuhang 4.3 bilyong merit points ay magiging malaking tulong. Tama ka. Ang Merit Steel ay maaaring ipagpalit sa iba't ibang mahalagang materyales. Sa isang banda, mas madali pa itong gamitin kaysa pera. Ngunit, nagbigay ito ng misyon na nangangailangan ng array formation sa sandaling ang aking kaalaman sa array formation ay kara-rating pa lang sa pag-angat, sa sandaling kulang na kulang ako sa pera. Ang bagay na ito, ay nagpaparamdam sa akin ng hindi komportable. Para bang may isang pares ng mga mata na laging nakatitig sa akin. Senior brother, narinig kong ang Divine Calculation Sect ay matagal nang sumanib sa Crimson Sun Sect. Ang Crimson Sun Sect ngayon, natatakot akong isa ng malaking pamilya sa Yan Capital. Ikaw, bilang isang Divine Calculation Sect disciple, marahil ay mayroon kang hindi kaunting yaman. Tama ba? Bakit kailangan pang makipagsapalaran ng ganito? Junior brother, may hindi ka alam. Mula nang ang Crimson Sun Sect na iyon ay pinamahalaan ni Sun Guang. Sinupil niya ang Divine Calculation Sect sa lahat ng paraan. Pinilit niya ang Divine Calculation Sect na magbigay ng malaking halaga ng yaman bawat taon. Dahil dito,
Kaming mga disipulo ay walang yaman para mag-cultivate. Maaari lamang kaming lumabas at gumawa ng mga misyon ng desperado. Hay, kakaalis ko lang ng mahigit 1 taon. Ang Crimson Sun Sect ay naging ganito na. Hindi ko alam kung kumusta na sina Senior Brother Chenxing. Junior Brother, ang pagsali sa Divine Calculation Sect ay talagang hindi magandang pagpili. Kailangan ko ring pumunta sa Demon Ghost Lake at makipagsapalaran. Kung makakabalik akong buhay, magkita ulit tayo. Senior Brother, huwag kang magmadali. Sakto, kulang din ako sa pera. Ang inyong lingkod ay may kaunting kaalaman sa array formation. Sabay tayong pumunta. Maituturing na may kaunting suporta sa isa't isa. Lumipat ang eksena sa Demon Ghost Lake. Isang flying vehicle ang lumipad papalapit at lumapag malapit sa lawa. Junior Brother, sinasabi mo pang kulang ka sa pera. Tapos nakasakay ka pa sa flying vehicle. Naglabas lang ako ng kaunting Martial Monarch coins. Hindi naman iyon maituturing na pera. Iyon ay Martial Monarch coins. Huwag mong sabihing parang gulay lang iyan. Kahit mga elder, hindi sila ganoon kagastos. Kahit gaano pa kahalaga ang Martial Monarch coins sa biyaheng ito natin. Kung talagang makakahanap tayo ng anumang kayamanan, hindi bababa sa ilang daang libong Martial Ancestor coins ang maibebenta nito. Hindi ba? Kung ikukumpara, ang paggastos ng kaunting perang ganito ay wala lang. Iilang daang libong Martial Ancestor coins. Junior Brother, hindi ka ba nababaliw? Kahit ibenta pa ang buong Divine Calculation Sect, hindi pa rin tiyak na makakaipon ng ganoon karami. Kung talagang magkakaroon ako ng ilang libong Martial Monarch coins, magsusunog na ako ng insenso. Ilang daang libong Martial Ancestor coins pa. Hindi kaya problema ko ito. Paliwanag ni Beiming, si Master ay masyadong matagal na sa East Chi Academy. Ang pagbalik sa ganitong uri ng malayong lugar, medyo hindi pa sanay. Normal lang iyon. Sa paligid ng Demon Ghost Lake ngayon. 3 Revolutions Treasure Tendon Pill. Murang benta dito. Kainin mo. 1 oras lang. Mapapagaling na nito ang mga kalamnan ng isang Martial Master. Life-saving Divine Pill. 30 Martial Monarch coins lang bawat isa. 3rd grade 1000 Lee Escape Talisman. 800 Martial Monarch coins lang. Ang Demon Ghost Lake ay napakadelikado. Mga kagalang-galang na martial artists. Kaysa dalhin ninyo ang pera sa inyong kabaong, mas mabuting gumastos kayo para iligtas ang inyong mga buhay. Junior Brother, kung may kailangan ka, mas mabuting bumili ka na sa mga stall na ito. Itong mga munting magnanakaw na ito. Ginagamit nila ang masamang reputasyon ng Demon Ghost Lake para sadyang magtaas ng presyo. Ganoon ba? Narinig kong sa ilalim ng lawa ay may isang sinaunang libingan. May mahabang kasaysayan. Ang mga bagay na may tunay na halaga ay nasa loob ng libingan. Ngunit ang mga pumasok sa loob ng libingan, wala ni isang nakalabas ng buhay. Junior Brother, kung natatakot ka, hindi kita pipilitin. Nandito na rin lang tayo. Kung hindi tayo bababa, paano naman iyon? Pinakamasama, hindi na lang tayo papasok sa libingan. Ayos na. Siyempre, ang mga lugar na kailangang ingatan ay kailangan pa ring ingatan. Tumalon sina Yeming at Yang Dengfeng pababa sa lawa. Lumangoy pababa. Sa isip ni Yang Dengfeng, 3 kulay na gangchi. Hindi ko pa ito narinig. Natatakot akong ito ay isang napakabihirang gangchi. Itong si Junior Brother, talagang hindi ordinaryo. Sa sandaling ito, sa harap ng tarangkahan ng sinaunang libingan, maraming martial artists ang nagtitipon. Matanda, kaya mo ba talaga o hindi? 3 oras na, kahit tarangkahan hindi mo mabuksan. Ito ba ang Grand Martial Master na bihasa sa array formation? Maniniwala ako sa iyo kapag naging kami, sa tarangkahang ito, mayroong sinaunang array formation na nakaukit. Kahit pa ngayon, matagal nang hindi naayos. Hindi ito basta-basta masisira. Kung magaling ka, subukan mo. Puro lang salita. Sa sandaling ito, pumasok na rin sina Yeming at Dengfeng, tamang-tama ang dating natin. Sakto, may taong sumisira sa array formation ng tarangkahan ng libingan. Ito ay isang pambihirang pagkakataon. Kapag nabuksan na ang array formation, maaari tayong sumabay sa kanila papasok. Huwag kang magmadali, sa likod ng pinto, baka may panganib. Sabi ni Beiming, Master. Sa loob ng libingan, may isang mapanganib na aura. Kailangang kumilos ng maingat.
Mga kagalang-galang, pinapayuhan ko kayong huwag buksan ang malaking pinto. Sa loob, may bagay na napakadelikado. Hoy, batang galing kung saan? Isang hamak na martial artist. Nangangahas pang turuan kami. Sino ba sa mga pumunta rito ang hindi alam na mapanganib ang lugar na ito? Siyempre, handa na kami. Kung natatakot ka, huwag kang pumunta. Tinuturuan mo ba akong gumawa ng mga bagay? Ang mabuting intensyon ay itinuring na masamang loob. Sige, dito na lang tayo manood ng kaguluhan. Sa sandaling ito, bahagyang gumalaw ang tarangkahan. Isang malamig na hangin ang lumabas mula sa loob. Ha ha ha, sa wakas, nabuksan na. Ang pinto ay mananatili lamang bukas sa loob ng 5 hingahan. Bilisan nyo, lahat, mga kayamanan. Hali kayo, ngayon. Tiyak na makakakuha ako ng malaking biyaya. Dumating na ang pagkakataong yumaman. Ha, oras ay maikli. Junior brother, bilis. Sumugod ka kasama ko. Hindi, huwag. Bakit mo ako pinipigilan? Kapag nahuli pa tayo, magsasara na ang mga pinto. Marunong ako ng array formation. Kung gustong pumasok, anumang oras ay kaya ko. Magtimpi ka. Napakaraming tao ang namatay sa loob. Nagpapatunay na sa loob ay tiyak na may bagay na hindi ordinaryo. Sa loob, sa sandaling ito, lumitaw ang mga kakaibang kamay. Nagulat si Yeming nang mapansin ito. Mga sigaw na puno ng takot ang maririnig. Tulong. Ay ito. Ano ito? Diyos ko. Anong nangyayari? Hinahatak ng mga kamay ang mga taong nakatayo sa labas. Tulong. Tulong. Ang kamay ko. Ang katawan ko. Saan galing ang mga bagay na ito? Patay na. Demon Dispelling Talisman. Hindi gumagana. Tulong. Sunod-sunod na sigawan ang maririnig. Lahat sila ay hinayla papasok sa loob ng tarangkahan. Ang tarangkahan ng sinaunang libingan ay ganap nang nagsara. Sina Yeming at Deng Feng ay tahimik lamang. Hindi makapagsalita. Di Diyos ko. Ano ba talaga ang nasa loob? Kung hindi dahil pinigilan ako ni Junior Brother. Patay na ako. Ang mga bagay na iyon, marahil ay ang mga taong pumasok sa libingan noon. Pagkatapos nilang mamatay, pinasok sila ng masamang enerhiya. Naging mga masasamang nilalang na walang kamalayan. Sa labas pa lang ng pinto ay ganito nakapanganib. Kung papasok pa sa kaloob-looban, gaano pa kaya katindi? Beiming. Marahil, maliban na lamang kung may kasamang martial saint. Kung hindi, mahirap mabuhay sa loob. Mukhang, kailangan kong humanap ng tulong. Brother Zuanbing. Yan Capital. Divine Calculation Sect. 800 Lisilangan. Demon Ghost Lake. Magkita tayo. Lumipas ang oras. Isang anino ang lumilipad sa ilalim ng liwanag ng buwan. Dumiretso pababa. Ikaw, si Yeming. Brother Zuanbing. Matagal na tayong hindi nagkita. Ha ha ha. Sa lungsod ng mga tao. Mula loob hanggang labas. Puro wanted posters mo. Nag-alala talaga ako. Ngayong ayos ka lang. Napakabuti. Brother Zuanbing. Hindi ka ba nag-aalala na makikilala ka ng mga tao? Bakit ka nang ahas pumasok sa lungsod? Nagpunta ako sa Imperial City. Nagparehistro ng aking pagkatao. Ngayon, isa na akong mamamayan ng Azure Dragon Empire. Hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay na iyon. Ang mga demonic beasts, maaari ring sumali sa imperyo. Ang lakas ng Zuanbing Beast ay katumbas ng martial saint ng mga tao. Gusto niyang sumali sa imperyo. Masaya pa sila. Ngayon, mayroon na rin akong pangalan ng tao. Ako si Ji Zuanbing. Siya nga pala, Yeming. Ang iyong teknik sa pagpapalit ng anyo, tunay ngang mahiwaga. Hindi kita talaga nakilala. Tinulungan ako ni Master na magbago. Wala akong ganyang kakayahan. Pareho pa tayo ng apelyido. Maituturing na isang uri ng kapalaran. Brother Zuanbing. Susunod. Papasok ako sa Demon Ghost Lake para ayusin ang array formation. Sa prosesong iyon, kailangan ko ang iyong proteksyon. Ang partikular na paraan. Junior brother. Kaya pala gusto mong maghintay hanggang gabi bago kumilos. Naghihintay ka pala ng tulong. Ang isang ito ay ang aking pangalawang tiyuhin. Sa kanya rito, mapoprotektahan niya tayo ng ligtas. Ang nakababatang si Yang Dengfeng ay nagbibigay galang sa senior. Diyos ko, junior brother, anong klaseng malaking tao ang dinala mo? Ang puwersa niya, kahit si Sect Master ay hindi may kukumpara. Marahil, siya ang maalamat na martial monarch. Sa biyaheng ito, sigurado na, mamaya,
Kailangan mo lang manatili sa likuran namin. Hindi mo kailangang gumawa ng kahit ano. Hindi mo rin kailangang magsalita. Masusunod. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Yeming sa harap ng tarangkahan. Yeming. Sumigaw. Buksan ang array. Agad na bumukas ang tarangkahan. Muling lumabas ang mga kakaibang kamay mula sa loob. Nagulat si Yeming at umatras. Mabilis na umiwas gamit ang instant step. Humaba ang mga kamay. Nagpatuloy sa paghabol. Dumiretso sa amin. Sa isang iglap, mahigpit na pumulupot sa katawan ni Zuanbing. Patay na. Senyor. Nataman kayo. Sa sandaling ito, iwinasiwas ni Zuanbing ang kanyang kamay. Pinagyelo ang lahat. Pagkatapos, isang atake. Dinurog silang lahat. Ang mga masasamang nilalang na kayang kumain kahit martial masters, sa harap niya. Hindi man lang makatagal sa isang atake. Napakalakas. Terra na. Nagulat si Deng Feng. Sumigaw. Sa loob, mga bangkay ng mga martial artists ay nakakalat kung saan-saan. Sa hangin dito, puno ng corpse poison. Kahit isang martial ancestor pa ang pumasok dito. Hindi makakatagal ng ilang sandali. Kakainin siya ng lason. Mabuti na lang at ang aking malamig na enerhiya ay kayang pagyelohin at puksain ang mga ito. Kung hindi, maaari lamang tayong bumalik. Hay, binalaan ko na kayo. Bakit kailangan pang maghirap ng ganito? Ang lugar na ito ay napakakaiba. Hindi bababa sa produkto ito ng 10,000 taon na ang nakalipas. Hindi ko alam kung anong panahon. Marahil ay ang God Annihilation period. O mas maaga pa. Ang mga bangkay ay patuloy na sumisigaw. Ang sakit. Tulong. Tulungan niyo ako. Ang sakit talaga. Tulungan niyo ako. Inatake ng mga kamay si Deng Feng. Pagkahawak pa lang, pinagyelo na agad ng malamig na enerhiya ni Zuanbing. Matagal na kayong patay. Ang pagkakaroon ng malakas na pananatili ay wala ring silbi. Maglaho na kayo. Sa isip ni Yeming, kung narito si Lan Nhi. Marahil ay magagamit niya ang kanyang flawless body para linisin sila. Ngunit limitado lamang din iyon ng kaunti. Sa huli, patay na ang mga tao. Sa sandaling ito, isang malakas na pagtibok ang narinig. Ito, ang tunog ng pagtibok ng puso. Narinig niyo rin ba? Sa pagkarinig pa lang ng tunog na ito, lumitaw na ang isang malamig na pakiramdam sa aking puso. Mahirap isipin, ang may-ari ng tunog na ito, ano kayang klaseng nilalang siya. Pagkatapos, patuloy na tumitibok ang puso mula sa kaloob-looban ng kuweba. Habang lumalalim tayo, lumalakas ang tunog. Mukhang malapit na tayo sa patutunguhan. Haha, sabi nila mapanganib ang Demon Ghost Lake na ito. Ang resulta, naglakad tayo ng buong daan. Ni isang hibla ng buhok ay hindi nawala. Sayang lang at naghanda pa ako ng maraming Demon Dispelling Talismans. Baka naman, hindi pa sila tapos. Hindi kaya, pinatay na silang lahat ng mga tao. Ano naman kung may tao? Kasama natin ang isang senior martial ancestor dito. Pagdating ng panahon, pilitin lang natin silang ilabas lahat ng kanilang mga gamit. Ayos na. Ang tunog, mula sa likuran ng gagaling. Anong gagawin natin? Magpapatuloy ba tayo? Hindi na kailangang pansinin sila. Nagpatuloy sa paglalakad ang tatlo. Lumalim pa sa loob ng kuweba. Ang bagay na ito, nasa dulo, ay isang higanteng puso na nakakadena ng bakal. Ito, ang puso ng andayang Evil Emperor. Diyos ko, anong klaseng halimaw ba talaga siya? Paanong nagkaroon siya ng ganito kalaking puso? Sa itsura, mukhang lahi ng tao. Hindi ba? Paanong magkakasya sa katawan ng tao ang ganitong puso? Paliwanag ni Beiming, Master. May hindi ka alam. Hindi lamang mga demonic beasts. Pati mga tao, kapag sapat na ang taas ng kanilang realm, ang kanilang laki ng katawan ay magkakaroon din ng malaking pagbabago. Kaya lang, para mas madaling kumilos, karaniwang pinapanatili nila ang normal na laki ng katawan. Halimbawa, ang dalawang Great Emperors na sina Azure Dragon at Vermilion Bird. Basta't gusto nila, maaari nilang ipakita ang kanilang napakalaking tunay na anyo. Maaari rin silang magbago sa anyong bata anumang oras. Ang mga array stones na ito, marahil ito ang pundasyon ng array formation dito. Dahil sa katagalan ng panahon, ang pagkumpuni, lahat ay nabuksan na. Susunod, aayusin ko ang array formation. Pakiusap, pangalawang tiyo, bantayan mo ako. Manatili ka sa tabi ko. Mapoprotektahan kita. Maraming salamat po, Senyor. Umupo si Yeming.
Naghahanda ng mag-set up ng array formation. Ang merit steel, napakahanda rin pala. Kung hindi, itong mga bagay na ito, hindi ko rin mabibili. Sa sandaling iyon, biglang yumanig ang puso. Ako ang andayang Evil Emperor. Pinagtaksilan ako ng masasamang tao. Nawasak ang aking katawan. Isang puso na lamang ang natira. Nakaselyo rito, sa loob ng puso. Nakaukit ang lahat ng aking pinaghirapan sa buong buhay ko. Naghihintay ng isang taong may kapalaran na tatanggap ng aking mana. Tulungan mo akong maghiganti. Mamatay man ako, wala akong pagsisisihan. Napansin ni Yeming, wala silang kakaibang reaksyon. Mukhang ang tunog na ito, ako lang ang nakakarinig. Halika rito, ikaw na may kapalaran. Lahat ng sa akin ay maaaring maging iyo. Ang hinihiling ko lamang ay tulungan mo akong maghiganti. Alam mo ang aking pag-iral. Malinaw na, wala ka namang mata. Isang puso ka na lang. Siyempre, bagamat patay na ako, mayroon pa ring isang hibla ng kamalayan na natira. Nararamdaman ko ang iyong paglapit. Ibig sabihin, hindi mo ako nakikita. Nararamdaman mo lang ako. Siyempre, nararamdaman ko pa nga na ang iyong bloodline at pangunawa ay napakaangkop sa akin. Malaki ang posibilidad na ikaw ay aking inapo. Kung hindi, paanong ikaw lang ang makakarinig ng aking boses? Halika na. Matagal na kitang hinihintay. Talaga bang, ikaw ang aking ninuno? Siyempre, makukuha mo ang lahat ng sa akin. Sa hinaharap, ikaw ang magiging bagong Evil Emperor. Papalit sa akin bilang pinuno ng langit at lupa. Bagong Evil Emperor. Halika na. Bilisan mo. Lumapit ka na. Junior brother. Ito. Ang lugar na ito ay napakademonyo. Halika na. Lahat ng sa akin ay ibibigay ko sa iyo. Pagkahawak pa lang ni Yeming ng kanyang kamay, may mga pulang hibla na mahigpit na pumulupot sa kanyang katawan. Ha ha ha, ang katawan ko, ang bago kong buhay. Sa wakas, dumating na. Biglang may naramdaman na mali ang Evil Emperor. Ito, ay isang puppet. Nang ahas kang lokohin ako. Ha ha, isang masamang nilalang na ayaw mamatay tulad mo. Nangangahas pang agawin ang katawan ko. Ang taktikang ito, matagal ko nang nakita. Tingnan mo. Sabi ni Beiming, sinabi na ni Beiming. Imposibleng magkaroon ng ganito kadaling biyaya. Tina-target niya ang katawan ni Master. Sa isip ni Yeming, hindi ba't natatakot akong totoo ito? Ganito na lang ba palalampasin ang ganitong biyaya? Paano ko matatanggap iyon? Kaya gumamit ako ng puppet para magpanggap na ako at subukan. Sayang, ang aking Martial Monarch level puppet, pagkakita pa lang ay nasira na. Kung gayon, mukhang ang corpse poison sa libingan ay ginamit niyang paraan para pumili ng katawan. Tanging ang katawan na makakalaban sa corpse poison ang maaari niyang agawin. Ang ordinaryong tao, kung makakarating sa hakbang na ito, tiyak na hindi papayag na umalis nang walang dala. Itong si Evil Emperor, talagang mahusay magplano. Sayang lang at nakaharap niya si Master na may karanasan mula kay Ji Tianpeng. Kung mahuhulog pa rin sa patibong. Talagang napakatanga na. Diyos ko, ang laking puso, ang mana ng andayang Evil Emperor. Pamunuan ng langit at lupa. Ha ha ha, ang mana ng andayang Evil Emperor. Ang bait sa akin ng langit. Hindi ko inaasahan. Ang aking ninuno pala, ay ang andayang Evil Emperor. Tiyak na mamumuno ako sa langit at lupa. Ang langit ay nagbibigay biyaya. Ha ha ha, biyaya, dumating na ako. Mula ngayon, aakyat na ako sa tuktok. Ako, ay babangon. Ha, itong mga taong ito, bagamat mas mataas ang kanilang realm kaysa kay Master. Ang kanilang kalooban ay malayong mas mahina. Ganoon kadali silang nahulog sa patibong. Kahit katawan ay hindi na pinili. Basta tao, pwede na. Itong si Evil Emperor, mukhang talagang nagmamadali na. Hindi na kailangan pang suriin ng husto. Pangalawang tiyo, huwag mong hayaang manggulo sila. Sige. Mabilis na inasikaso ni Zuan Bing ang mga tao. Kayo, gusto ninyong solohin ang biyaya. Talagang sobra na kayong mangapi. Ang lugar na ito ay ang Demon Ghost Lake ng lahat. Hindi sa inyo lang. Kung may magandang bagay, dapat ibahagi sa lahat. Ibahagi mo ang ulo mo. Sa loob ng tunnel kanina, narinig ko na kayong nagbabalak na magnakaw. Ngayon, ang kapal pa ng mukha ninyong sabihin iyan. Kinokontrol sila, lumulutang sa hangin. Ang pananatili rito ay sagabal lamang. Mas mabuting itapon na lang sila sa labas para hindi makagulo. Ang biyaya ko, kayong mga magnanakaw,
Sobra na kayo. Isang puso na lang ang natitira. Nangangahas ka pang gumawa ng kasamaan. Noon, may kaunti pa akong pag-aalinlangan kung dapat ko bang sundin ang misyon at kunin ang iyong life force. Ngayon, mukhang karapat-dapat ka talagang higupin hanggang matuyo. Idinikit ni Yeming ang talisman sa haligi. Demon Seal ang Grand Array. Magsimula ng ayusin. Higupin ang buhay. Blood Gathering Grand Array. Ang mga array flags ay dumiretso sa puso. Sa sandaling ito, ang puso ng Evil Emperor ay naglabas ng mga sinag ng pulang liwanag. Umaatake kay Yeming. Nararamdaman ng puso ang banta mula kay Master. Gusto nitong lumaban. Pangalawang tiyo. Narinig ito ni Zuanbing. Hamihip ng isang malamig na hangin. Nasira ang atake ng Evil Emperor. Ang kanyang mga paraan ay hindi makakabanta kay Brother Zuanbing. Susunod, maaari na akong mag-focus sa pag-aayos ng array formation. Lumipas ang oras. Natapos na ang array formation. Blood Gathering Grand Array. Higupin ang life force. Ito ay inayos ko ayon sa utos ng Merit Steel. Hindi ko alam kung saan mapupunta ang life force na kinuha mula sa puso ng andayang Evil Emperor na ito. Lumingon si Yeming sa likuran. Pangalawang tiyo. Ito. Ang mga taong ito ay pumasok habang inaayos mo ang array formation. Para hindi ka nila maistorbo. Pinatulog ko na lang sila agad. Kahit martial ancestors, sa kanyang mga kamay. Wala man lang silang lakas na lumaban. Itong si Senior, ano kayang realm niya? Biglang yumanig ang lupa. Bilisan mo. Ang huling one-layer array ay malapit nang magsimula. Tumapak si Yeming sa lupa para kumuha ng puwersa. Sinipa niya ang mga tao papalayo. Lumipad kayo. Sigaw ni Yeming, ang 8 tarangkahan ng sinaunang libingan ay dahan-daang nagsara. Lumipad na palabas ang mga tao. Pagkatapos, lumipad din palabas si Yeming. Ang tarangkahan ay ganap nang nagsara. Biglang nawala. Nawala. Ang ganito kalaking sinaunang libingan, basta na lang nawala. Inayos ko ang huling Grand Array. Tinatawag itong Burial Void Array Formation. Maaari nitong paliitin ang bagay sa loob ng array hanggang sa sukdulan at itago ito sa walang katapusang spatial rift. Sa ganitong paraan, mas lalong hindi ito mahahanap ng ibang tao. Ang mga seniors na nagsil sa Evil Demon noon, ginawa nila ito dahil ayaw nilang may sinumang makapasok. Sayang, dahil sa katagalan ng panahon na hindi naayos. Ang sinaunang libingan ay lumitaw pa rin sa mundo. Nitong kalahating taon lamang. Hindi ko alam kung gaano karaming tao na ang pumasok para maghanap. Kung hahayaan lang itong hindi pinapansin. Maaga o huli, may makakapagpakawala sa Evil Demon na ito. Magdudulot ng panganib sa sangkatauhan. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Yeming sa loob ng Merit Steel. Yeming. Hanggang ngayon, natapos mo na ang misyon. Mayroon ka ng 4.3 bilyong merit points. Ayon sa mga alituntunin ng Hautian Cult, ang merit na binili gamit ang pera para sa transaksyon, ang merit ay hindi maaaring bumili ng posisyon sa labas ng kalangitan. Ang bilang ng merit points na nakuha mula sa mga misyon ay walang limitasyon. Palitan mo ng posisyon. Ipakita mo sa akin kung anong posisyon ang maaari kong ipagpalit. Magkano ang sweldo? Pag-iisipan ko. Sa loob ng Hautian Cult, ang pinakamababang pagkatao ay ang Cult Disciple. Nahahati mula level 1 hanggang 10. Mas mataas doon ay ang Cult Priest. Nahahati rin mula level 1 hanggang 10. Mas mataas sa Cult Priest ay ang Cult Patriarch. Mula mataas hanggang mababa, nahahati sa White Robe Cult Patriarch, Yellow Robe Cult Patriarch, Red Robe Cult Patriarch. Mas mataas sa Cult Patriarch ay tinatawag na Kumat, Secret Envoy. Ang Kumat ay nahahati sa Kumat Envoy at Grand Kumat Envoy. Ang posisyon ng Kumat ay itinuturing ng nasa core high level ng Hautian Cult. Ang pagiging deputy ng Grand Kumat ay maaaring gumawa ng ilang mahahalagang desisyon. Ang pagiging Grand Kumat ay mas may hawak pa sa pinansyal at militar na kapangyarihan ng Hautian Cult. Mas mataas pa sa Grand Kumat ay ang Cult Master. Para maging Cult Master, kailangang lumampas sa 1 trilyong merit points. Dahil walang sino man ang umabot dito. Sa kasalukuyan, ang posisyon ng Cult Master ay bakante pa. Gamit ang kasalukuyang merit points ko, pinakamarami. Maaari ko lamang ipagpalit hanggang Kumat Envoy. Ang sweldo ng Kumat Envoy, 1 taon ay 10.5 milyong merit points. Kung ipagpalit sa pera, iyon ay 10.5 milyong martial ancestor coins.
28 taon, ay makakabawi na. Stable na kita. Sa tingin ni Beiming ay katanggap-tanggap. Hindi naman Luji. Merit Steele. Palitan mo ang aking posisyon sa Kumat Envoy. Sa sandaling ito, biglang yumanig ang Merit Steele. Nagulat si Yeming. Nakatitig dito. Pagkatapos, dahan-dahan itong nabitak. Inilalantad ang isang bagay sa loob. Lumapit si Yeming. Hinawakan ng parisukat na bagay sa kanyang harapan. Umakyat na sa posisyon. Pati Steele na wala na. Sabi ni Beiming, Master. Nakikita mo ba ang maliit na butil sa loob niyan? Talagang may maliit na butil. Ang liwanag ay nagmumula sa katawan nito. Balang araw, Master, kung magagawa mong maging martial god, gamit ang Divine Spark na ito, maaari kang direktang umangat sa Divine Ming. Ang ganitong uri ng Divine Ming, hindi lahat ay maaaring magkaroon nito. Marahil, ito ay isang espesyal na gantimpala ng Haotian Supreme Emperor sa mga miyembro ng kulto. Ang ganitong paraan ng paggawad ng pagkadyos, karaniwan. Tanging ang 4 Great Divine Lands at 5 Great Empires lamang ang may kakayahang gawin ito. Ang Haotian Supreme Emperor, nagawa pang lampasan ng Empires at Divine Lands, direktang maggawad. Mukhang ang Haotian cult ay hindi kasing simple ng inaakala. Yan Prefecture. White Robe Cult Patriarch Wu Yuliang. Nagbibigay galang sa Kumat Envoy Lord. Ha? Anong nangyayari? Pagkatapos maging Kumat Envoy ni Master, ang Merit Steele na ito ay nagkaroon ng ilang espesyal na gamit. Maaaring makatanggap ng impormasyon mula sa mga tauhan sa ibaba. Nakikita niya ba ako? Hindi maaari, dahil mas mababa ang antas ng kabilang panig. Pinapayagan lamang na makita ng panig ni Master. Kahit ang mga salitang sinasabi ni Master, pagdating sa kanya ay ibang tunog na. Ang mga katulad na bagay, nakita na ni Beiming dati sa loob ng mga imperyo at Divine Lands. Hindi na ito kakaiba. Ang katangiang ito ay para protektahan ng kaligtasan ng mga mataas na opisyal. Wu Yuliang, may kailangan ka ba? Kanina, yumanig ang Merit Steele ng inyong lingkod. Ipinapakitang si Kumat Envoy Lord ay nasa malapit. Kaya agad na nakipag-ugnayan ang inyong lingkod kay Lord. Sa pagkakataong ito, una ay para magbigay galang kay Lord. Pangalawa, ang inyong lingkod ay may mahirap na problema. Umaasang matutulungan ni Lord na malutas. Anong problema? Ganoon kabilis. May problema na agad. Kumat Envoy Lord. Sa kasalukuyan, ang mga tauhan sa Yan Prefecture ay kulang na kulang. Ang mga yaman ay limitado rin. Ngunit ang nasa itaas ay humihiling na magtayo ng isang sangay ang inyong lingkod sa loob ng 3 taon. Ang bagay na ito, talagang nagpapahirap sa tao. Umaasa ang inyong lingkod na makikipag-usap si Lord sa Yellow Robe Cult Patriarch Lord ng Wanglong Sect. Hilingin na pahabain ng kaunti ang oras. Ang mga gawain sa Yan Prefecture, hindi ko pa ito naiintindihan. Pagkatapos kong suriin, saka kita sasagutin. Ako, kara-rating ko lang sa posisyon. Kahit ang mga partikular na tungkulin ay hindi ko pa naiintindihan. Nasaan ang oras para asikasuhin ang mga bagay na ito para sa inyo? Sa kasalukuyan, walang gagawin. Mas mabuting mag-cultivate muna. Lumipas ang oras. Makalipas ang 1 oras. Hi, Master. Anong problema? Pati sa pag-cultivate ay hindi makapag-focus. Hanggang ngayon, hindi ko alam ang sitwasyon ni Lan NHI. Talagang hindi ako mapanatag. At saka, hindi sapat ang aking lakas. Ang paglusob sa Zuan Tian Holy Land ay pagpapakamatay lamang. Ang pagsali sa Zuan Tian Holy Land, natatakot akong malantad ang aking pagkatao. Ang pagtatapos ng Latent Dragon Rankings ay matagal nang lumipas. Ang balita tungkol sa Flawless Sacred Body ay tiyak na umabot na sa tenga ni Kuang Thai Thung. Kung hihilingin niya sa Zuan Tian Holy Land na ibigay si Lan NHI. Hinding-hindi mangangahas na tumanggi ang Zuan Tian Holy Land. Si Kuang Thai Thung, sa huli. Siya ay ang Crown Prince ng Imperyo. Kung gusto niyang makuha si Sulan, tiyak na pupunta siya para humingi ng kasal. Crown Prince na humihingi ng kasal. Ang ganito kalaking bagay ay tiyak na magiging napakasigla. Master, bakit hindi pumunta sa paligid ng Zuan Tian Holy Land para makinig-listen? Lumipat ang eksena sa Azure Dragon Empire. Shang Country, Shangyun City, isang wine tavern. Mga kapatid, maging malaya kayo. Ngayon, ikaw at ako ay kailangang maglaban para malaman kung sino ang mas magaling.
At magpapasya rin tayo ng buhay at kamatayan. Inom. Haha. Halina. Inom. Sa isip ni Yeming, humanap ako ng isang mesa. Sumali. Mas madaling makinig ng balita. Wow. Ang gwapo ng binatang ito. Mas gwapo pa kaysa kay Senior Brother Bai sa sekta. Kung makikilala ko lang siya. Ang swerte ko. Mukhang mag-isa lang siyang dumating. Sa misyon bukas. Mga kapatid. Kailangang magsikap. Ako, nahirapan pa akong tumawag ng ilang junior sisters para sumama. Makinig ka nga sa kanya. Mukha ba akong ganoong klaseng tao? Junior sister, hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang misyon. Hihihi. Kung makakapag-uwi ba tayo ng magandang babae ay depende na sa pagkilos natin ngayon. Mga kagalang-galang na kapatid. Ang inyong lingkod ay kara-rating lamang dito mula sa labas ngayon. Hindi ko alam ang sitwasyon dito. Nakikita ko kayong mga kapatid na may magandang tindig at pambihirang itsura. Gusto kong makipagkaibigan ng kaunti. Hindi ko alam kung maaari ko bang isama ang inyong lingkod na makipag-inuman sa inyo. Ano? Tagalabas. Anong pag-uusapan natin sa isang taga-ibang lugar na tulad mo? Alis. 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 Huwag mong istorbohin ang aming kasiyahan. HMPH. Kung gayon, hindi ko na kayo gagambalain pa. Lintek. Ang gwapo ng itsura. Sa isang tingin pa lang. Halatang umaasa sa iba, Kepman. At nangangahas pang makisalo sa amin sa isang mesa. Ako, ang pinakakinasusuklaman ko ay ang ganitong uri ng taong umaasa sa babae. Tama, mamaya, pagdating ng mga junior sisters. Kapag nakita nila siya, baka balewalain na nila tayo. Ang mga tao ng Shang Country, napakahirap ding lapitan. Sunod-sunod na akong tinanggihan ng ilang beses. Gusto kong humanap ng lugar para makinig ng balita. Bakit ang hirap? Maaaring dahil sa kasalukuyang itsura ni Master, hindi madaling magustuhan ng mga kalalakihan. Master, pagkapasok mo pa lang, ang babae sa mesang iyon ay laging nakatitig kay Master. Master, maaaring isakripisyo ng kaunti ang itsura, makipagkilala sa kanila. Si Lan NHI, hindi alam kung nasaan. Paano ako makakapaglandi sa ibang babae? Lahat ay para sa pagliligtas kay Sulan. Master, kailangang malaman mo ng malinaw ang iyong layunin. Hay, kung hindi ako ang papasok sa impyerno. Sino pa? Lahat ay para kay Lan NHI. Dumating na siya. Pumunta siya sa atin. Tiyak na may nagustuhan siya sa isa sa atin. Hihi, dumating na ang pagkakataon. Iyon, mga binibini. Ang inyong lingkod ay nagngangalang Jiwogo. Kara-rating ko lamang mula sa labas. Hindi ko alam ang tungkol sa lugar na ito. Gusto kong. Ang binatang ito, tiyak na naliligaw. Hindi ba? Maupo ka. Maupo ka. Hihi. Ako, ang pinakagusto kong gawin ay tumulong sa iba. Gusto kong magtanong sa ilang mga binibini tungkol sa ilang bagay na may kinalaman sa Zuan Tian Holy Land. Ano? Gusto mo palang magtanong ng bagay? Akala ko pa naman, nagustuhan mo kami. Sayang ang tuwa ko. Ito, masyadong makatotohanan naman. Mukhang kailangang maglabas ng kaunting puhunan si Master. Gawin mo ang itinuro ni Beiming. Talaga bang, kailangan kong gawin iyon? Parang hindi maganda. Huwag kang mag-alala. Gamit ang alindog ng katawan ni Master. Hindi sila makakatagal. Hay, sige na nga, subukan lang naman. Malinaw na Abril pa lang. Bakit ang init dito? Hindi kaya, masyado akong maraming suot. Nakita ito ng tatlong babae. Namula ang kanilang mga mukha. Kung may taong handang makipag-usap sa akin, tiyak na mas lalo pang magpapainit sa tao. Zuan Tian Holy Land. Kung gayon, alam ko iyon ng husto. Ang pinsan ko, ay disipulo ng Zuan Tian Holy Land. Ako, alam ko rin ng husto. Ang bahay namin, ay hindi kalayuan sa Holy Land. Anong problema ang kailangan mong malaman? Binata, magtanong ka lang. Kamakailan, mayroon bang malaking pangyayari na naganap sa Zuan Tian Holy Land? Kahit hindi masyadong malaki, ayos lang. Sabihin niyo lang lahat sa akin. Kung pag-uusapan ang malaking pangyayari sa Zuan Tian Holy Land. Kung gayon, iyon ay ang pagpapakasal ng Vermilion Bird Crown Prince na si Kuang Thai Thung sa Holy Maiden na si Sulan. Ang bagay na ito ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Hindi rin marami ang nakakaalam. Ako, dahil may kaunting koneksyon, nagkataong nalaman ko ang ilang detalye. Narinig kong yung si Sulan, mayroon na siyang gusto. Ayaw niyang magpakasal sa Crown Prince.
Ngunit ang Zuan-Tian Holy Land ay hum-ina na. Para makuha ang suporta ng Vermilion Bird Empire, pinilit siya ng kanyang master na magpakasal. Nagalit si Yeming. Nagngalit ang mga ngipin. Zhou Jianji. Ang Holy Maiden na si Sulan. Bagamat hindi kayang labanan ang utos ng Zuan-Tian Holy Land, ngunit mayroon din siyang sariling paraan. Narinig kong nagpanggap siyang pumayag na magpakasal muna sa Vermilion Bird Crown Prince. Pagkatapos, naghanap siya ng pagkakataon para tumakas papunta sa Zuan-Tian Great World. Zuan-Tian Great World. Saan iyon? Alam nating lahat na ang martial gods ay maaaring magbukas ng munting mundo. Ngunit gaano man kalakas ang munting mundo, kailangan pa rin itong umasa sa isang malaking mundo para umiral. Itong ating Tianyuan continent ay isang tipikal na malaking mundo. Sa katotohanan, ang mga malalaking mundo ay hindi lamang isa. Bukod sa mga malalaking mundo na hawak ng 4 Great Divine Lands. Sa loob ng 9 Great Holy Lands, mayroon pang isang malaking mundo na pag-aari noon ng Zuan-Tian Holy Land sa kasagsagan ng kanilang kapangyarihan. Iyon nga ang Zuan-Tian Great World na sinasabi natin. Ang mga yaman ng isang malaking mundo ay halos walang katapusan. Ang laki at populasyon nito ay hindi bababa sa katumbas ng ating Tianyuan continent. Ang 5 Great Empires, kaya nilang magpadala ng mga sundalo bawat taon para atakihin ang Heaven Beyond Heaven, ay dahil gusto nilang magkaroon ng sarili nilang malaking mundo. Kahit hanggang ngayon, ang 5 Great Empires ay hindi pa rin nagtatagumpay ng lubusan. Pinakamarami, ay nakapagbukas lamang sila ng ilang maliliit na lugar sa Heaven Beyond Heaven. Mula dito, makikita kung gaano kanining ang Zuan-Tian Holy Land noon. Kung paano ang Zuan-Tian Holy Land dati. Hindi ko alam. Si Sulan, pagkatapos pumasok sa Zuan-Tian Great World, ano na kaya ang nangyari sa kanya? Ito, nangatal ang ngipin ni Yeming. Pagkatapos ay hinawi ang damit. Ipinakita ang kanyang six-pack abs. Agad na tumulo ang dugo sa ilong ng 3 babae. Sa isip ni Yeming, pakiramdam ko, may nawalang mahalaga sa akin. Ang Zuan-Tian Holy Land. Bagamat malakas, ngunit iyon ay nakaraan na. Dahil walang sino man ang makakapag-cultivate ng Zuan-Tian White Emperor Sword. Ang Zuan-Tian Holy Land ay mabilis na hum-ina. Ang Zuan-Tian Great World na pag-aari nila noon, ay inagaw na rin ng isang malaking puwersa mula sa Heaven Beyond Heaven. Sa kasalukuyan, sa loob ng Zuan-Tian Holy Land, iilan na lamang lihim na transmission points ang natitira. At ito pa ay one-way transmission. Maaari lamang pumasok, hindi makalabas. Ang Holy Maiden na si Sulan, marahil ay tumakas na siya mula doon. Kung gayon, ang Holy Maiden na si Sulan, hindi na siya makakabalik magpakailanman. Hindi naman imposible, basta't makapag-cultivate hanggang Martial Saint. May kakayahan ng buksan ang malaking mundo. O kaya, kung maswerte siya, makahanap siya ng ibang transmission array. At makakabalik gamit ang transmission array. Kung nakatakas na siya roon, tiyak na hindi na siya kusang babalik. Sa ganoong paraan, kahit pa ang Vermilion Bird Crown Prince, mahihirapan siyang habulin. At saka, ang Zuan-Tian Great World ay napakalaki. Ang paghahanap ng transmission array, paanong magiging madali iyon? Natatakot akong, mananatili na siya roon habang buhay. Hay, kawawa naman siya. Kailangan niyang mamuhay ng mag-isa sa isang dayuhang mundo habang buhay. Pagkatapos, sumakay si Yeming sa flying vehicle pabalik sa Divine Calculation Sect, gamit ang aking kasalukuyang antas sa array formation. Basta't may sapat na materyales, ganap kong kayang mag-set up ng isang malaking transmission array. Sirain ang mga hangganan ng malaking mundo. Ang problema, ang mga kinakailangang materyales ay masyadong mahal. Ang pera sa akin, kahit isang array base ay hindi ko mabibili. Hindi lamang iyon, Master, sa kasalukuyan. Masyadong mababa ang iyong realm. Hindi sapat ang lakas ng iyong katawan. Hindi mo kayang labanan ang impact ng pagpunit sa barrier. Kung pipilitin mong makalusot, ang iyong katawan ay kakainin ng space-time turbulence. Huwag nang sabihing mahanap pa si Sulan. Si Sulan, kaya niyang makalusot ay dahil ang Zuan-Tian Great World ay dating pag-aari ng Zuan-Tian Holy Land. Mayroong Zuan-Tian Holy Land imprint. Kumpara kay Master na pilit na sumisira sa malaking mundo, hindi sila maihahambing. Isa ay pagpasok, isa ay panghihimasok, mula sa pundasyon. Magkaiba na sila.
Si Lan NHI, ngayon ay nasa isang hindi kilalang mundo. Nakaharap sa hindi kilalang kapaligiran. Lahat ay hindi alam. Ang kaligtasan ay hindi talaga masisiguro. Lintik, hindi kaya, maaari lamang akong maghintay hanggang umangat ang aking realm bago ako makapunta. Tama nga, Master. Kahit magmadali ka pa, wala ring silbi. Ngunit nakalimutan ni Master ang isang bagay. Si Sulan, sa huli. Siya ay isang latent dragon rankings disciple. Ang ranggo niya ay sumusunod lamang kay Hongxiang. Isantabi muna ang flawless sacred body. Si Sulan, gamit lamang ang kanyang mga nagawa sa laban, ay sapat na para pag-agawan at hubugin siya ng mga malalaking puwersa. Hindi pa kasama ang heavenly killing steps at tiny divine calculation na itinuro ni Master sa kanya. Kasama pa ang maraming natatanging skills ng Zuan Tian Holy Land. Ang ordinaryong tao na gustong saktan siya ay hindi rin madali. Huwag nang pag-usapan ng martial skills. Sa aspeto lamang ng cultivation talent, si Sulan ay mas malakas pa kaysa kay Master. Matagal na niyang sinabi kay Master. Siya mismo ay hindi isang palamuting florera lamang na umaasa sa proteksyon ni Master. Tama nga, ang lakas ni Lan NHI, naranasan ko na rin. Sa Loiday, bagamat natalo ko siya, malinaw na may inilalaan pa siyang lakas. Ayaw lamang niyang makipagpatayan sa akin. Tama, at saka, ang Zuan Tian Great World. Bagamat maaaring mapasok ng Zuan Tian Holy Land, nagpapatunay na ang antas nito ay malayong mas mataas kaysa sa Tian Yuan Continent. Sa ganoong mababang antas na malaking mundo, si Sulan, marahil ay walang magiging problema. Nag-aalala pa rin ako, na sa katagalan ay magkakaroon ng mga hindi inaasahang pangyayari. Sa kasalukuyan, mas mabuting mag-isip muna ng paraan para makalakam ng sapat na pera para sa transmission array. At saka, ay angat ang lakas. Lumipat ang eksena sa isang lugar. Si Deng Feng ay nakaupo. Bumubuntong hininga. Senior brother, bakit ka bumubuntong hininga? Kasama kitang pumunta sa Demon Ghost Lake. Bagamat masasabing nagsil tayo ng evil demon. Gumawa ng isang mabuting bagay, ngunit wala tayong nakuha. Hanggang ngayon, napakahirap ko na. Kahit pambili ng pills para sa cultivation ay wala na ako. Senior brother, mayroon akong isang paraan. Sakto, kulang ako sa tauhan. Gusto mo bang gawin ito kasama ko? Ang partikular na paraan, bumulong si Yeming sa tenga ni Deng Feng. Ano, gusto mong magtayo ng bangko? Magpahiram ng pera sa lahat ng martial artists. Hindi ka ba nababaliw?